7 Absolute Array. Walang hiya ito, matagal nang nanatili sa libingan ng espada upang maunawaan ang mga ganitong bagay, at pagkatapos ay pupunta upang hilingin sa Pavilion Lord na basagin ito sa maikling panahon. Ganyan ba kayo magdebate? Hindi ba ang pinakamakatarungang debate ay ang maglaban na lamang? Namula ang matandang mukha ni Hua Wu daw, ang eksenang ito ay halos katulad ng kanyang sariling nakaraan. Noon, 20 taon siyang nag-aral ng retraction technique, na humihiling sa Pavilion Lord na basagin ito. Sa pag-iisip nito ngayon, ito ay hanggal, masyadong bata. Sinabi ni Panlit Ian, tunay nga, ang halaga ng mga tropa ay nasa kanilang kalidad, ngunit kung sila ay parehong marami at may mataas na kalidad, iyon ay tunay na nakakatakot, hindi ba kayo sumasang-ayon? Umiling lamang si Leng Luo, hindi makakalipas ang isang araw na hindi sumasalungat ang matandang lalaking ito. Sa sumunod na segundo, may nangyaring nakakagulat. Sa ilalim ng tensyonadong tingin ng lahat, dahan-daang tumayo si Lasho, inililipat ang kanyang sarili at ang mesa ng kalahating metro paatros, palabas ng porma sayon ng espada. Isang labis na porma sayon ng espada, walang pakialam na sabi ni Lasho, na nagbibigay ng kanyang pagtatasa. Wala ako sa loob ng porma sayon, ngunit maaari ko kayong atakihin anumang oras. Habang nagsasalita siya, ibinaliktad niya ang kanyang palad paitaas, at dalawang forceful energy ng espada ang lumitaw, na lubhang kapansin-pansin. Ilang beses na umatras si Gang Yuando, na nakakaramdam ng paninikip sa kanyang dibdib. Biglang nahaharap sa gayong walang awan na verbal na atake, hindi niya ito matanggap. Matagal siyang nag-aral ng masusi sa 7 Absolute Sword Array, isang teoryang napakaganda at kumpleto ang disenyo, at matagumpay pa itong naipatupad. Gayunpaman, nakaligtaan niya ang isang mahalagang katotohanan, hindi pumapasok ang kalaban sa porma sayon. Ang lahat ng kanyang pananaliksik ay batay sa pag-aakalang papasok ang kalaban sa porma sayon. Kaya, kahit ang pinakamahiwagang porma sayon ng espada ay naging walang kabuluhan, na naging simpleng bagay lamang. Nang makita si Gang Yuando sa ganitong kalagayan, hindi maiwasan ng mga tao ang umiling at bumantong hininga. Sa mundo ng cultivation, hindi bihira ang mga henyo tulad ni Gang Yuando, na nahuhumaling sa kanilang pananaliksik. Gayunpaman, gaano man katatag ang teorya, kung walang praktikal na pagsubok, nananatili lamang itong usapan. Ikinuyong ni Gang Yuando ang kanyang kanang kamay, at sa isang whoosh, bumangon ang isang bugzo ng hangin. Ang mga forceful energy ng espada ay kumalat sa hangin, at ang maliit na 7 Absolute Sword Array sa lupa ay kumalat din. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, tahimik. Naguguluhan ang lahat, hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Ibinaba ni Lasho ang kanyang tasa ng alak, tumayo ng nakapamulsa, at sinabi, bitawan mo ang iyong mga obsesyon, malayo pa ang katapusan. Mas matanda ako sa iyo at hindi ako natatakot sa katapusan. Maaari kitang bigyan ng isang pagkakataon. Pagkakataon. Sandaling natigilan si Gang Yuando nang marinig ang salitang ito. Kalmadong nagpatuloy si Lasho, tunay nga. Maaari kong tiyakin na mabubuhay ka sa huling siglong ito. Tungkol sa paglampas sa sukdulang limitasyon, hindi siya sigurado. Walang sinuman sa mundo ng cultivation ang sigurado dito. Ang pagkulong na ito ay nagdulot din ng maraming katanungan na kailangang tugunan ng sunod-sunod. Kabilang ang mga pagdududa tungkol sa sukdulang limitasyon. Hindi na kailangan. Ang huling galaw. Bago pa man siya matapos magsalita, marahas na bumulwak ang primal energy. Hindi na ito ang saklaw ng Mystic Enlightening Realm, patuloy itong umaakyat mula sa Mystic Enlightening Realm, patungo sa Sense Condensing Realm, Brahmasi Realm, Divine Court Realm, hanggang sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Ipinahihiwatig ng buo niyang pag-uugali na ang galaw na ito ay hindi na nakakulong sa mga limitasyon ng Mystic Enlightening Realm, ngunit isang buong pagsisikap, kahit isang labanan hanggang kamatayan. Kasabay ng isang bazang na tunog, isang imposibleng taas na avatar ang lumitaw, na napapalibutan ng siksik at umiikot na mga forceful energy ng espada. Ang buong Evil Sky Pavilion ay tila nababalot ng mga forceful energy ng espada na ito. Nang makita ito, agad na inactivate ni Hua Wu daw ang 6 Union Seal, na tinatakpan ang lahat sa loob nito.
Huwag kayong lalabas sa saklaw ng aking proteksyon. Nagulat ang lahat sa biglaang galaw ni Gang Yuando, na isinagawa ng buong lakas niya. Ang galaw na ito ay halos desperado. Tanging si Lasho lamang ang nakatayo sa labas ng 6 Union Seal, na nakapamulso pa rin. Patuloy na nagtitipon ang mga forceful energy ng espada, bawat galaw ay naglalaman ng lahat ng kanyang mga trump card. Ang hindi regular na mga forceful energy ng espada at ang mga tumama at bumuo ng mga array ay lalong lumakas. Pakiusap, liwanagin mo ako. Pagkasabi ni Gang Yuando, libu-libong forceful energy ng espada, sa ilalim ng kontrol ng avatar at niya, ang bumuhos na parang malakas na baha. Tila ang primal energy ng buong Golden Court Mountain ay hinihigop patungo sa malaking avatar na ito. Ang hangin sa loob ng 1 kilometro ay bumubulwak, ang mga ulap ay umiikot. Sa sandaling magtipon ang mga forceful energy ng espada, pumutok sila patungo kay Lasho. Master, sa ilalim ng nagulat na tingin ng lahat, libu-libong forceful energy ng espada ang nagtipon sa isang punto, na nagbagong anyo sa isang nakasisilaw na gintong liwanag na umabot sa noo ni Lasho sa isang kisap mata. Umalis ka, malamig na senggal ni Lasho, isang salita lamang ang kanyang binigkas. Ang, umalis ka, na ito ay sumabog sa tainga ng lahat na parang kulog. Ang forceful energy ng espada na pinakamalapit sa noo ni Lasho ay agad na naitaboy pabalik. Ang malaking avatar ni Gang Yuando ay tumagal lamang ng isang hininga bago ito pinaghiwa-hiwalay ng parang bagyong sound waves. Ang vocal supernatural powers ni Lasho ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Pagkatapos tamaan si Gang Yuando, nagpatuloy pa itaas ang sound wave. Sa isang malakas na tunog, ang marupok ng harang ng Golden Court Mountain ay pumutok na parang bula mula sa loob. Sa sumunod na segundo, ang harang ng Golden Court Mountain ay tuluyang naglaho. Katahimikan ang bomb alot sa Evil Sky Pavilion. Ang 6 Union Seal ni Hua Wudao ay agad ding nabasag. Nakakatakot na scram word. Mabuti na lang at kay Gang Yuando sa langit nakadirekta ang atake. Sayang lang ang harang. Tumangala si Hua Wudao sa langit, at nakita si Gang Yuando na nakabitin sa ere na may gulat na ekspresyon, pagkatapos ay umungol ito at bumagsak. Bumagsak ito sa lupa sa harap ni Lasho. Tumangala si Lasho sa langit, kung saan wala nang bakas ng harang. Ang kapangyarihan ay tila mas malakas kaysa noong nakaraang beses, na nagpahirap sa sitwasyon, at nakaramdam siya ng sakit ng ulo na paparating. Hindi komportable si Lasho, hindi niya ito ginasto. Ngayong wala na ang harang, ano kaya ang iisipin ng mga matuwid na sekta? Bagamat mahina ang kapangyarihan ng harang, mas malakas pa rin ito kaysa sa depensa ng isang eksperto sa nascent divinity tribulation realm. Tumayo ang lahat, na medyo gusot ang hitsura patungo sa direksyon ni Gang Yuando. Nagtataka rin sila sa eksenang kanilang nasaksihan. Mataas ang estilo ng Pavilion Lord, at winasak niya mismo ang harang, talagang isang engranding kilos. Bagamat hindi nila maintindihan kung bakit ito ginawa ng Pavilion Lord, lahat ay nakaramdam, cool, iyon na iyon. Hindi naman nawala ng walang dahilan ang aking 6 Union Seal, sambit ni Hua Wudao. Bumaling din ang tingin ni Lasho kay Gang Yuando, at nakitang hindi pa ito patay. Ang great supernatural powers ng scram word ay agad na bumasag sa harang ngunit hindi napatay si Gang Yuando. Paano ito nangyari? Ilang sandali munang nakahiga si Gang Yuando sa lupa bago naghirap na umupo, ang ekspresyon niya ay halo ng tawa at luha. Tumingin siya sa lupa, lubos na talunan. Paano makakaiyak ang isang matandang lalaki sa harap ng lahat? Tumawa siya, humalaklak ng malakas ng ilang sandali, baliwala ang sakit sa kanyang katawan. Pagkatapos, malungkot siyang tumingin kay Lasho at sinabi, "Talunan ako." Tumango si Lasho, at nagtanong, "Naiintindihan mo na ba?" Nagtatakang tanong ni Gang Yuando, "Ang alin? Ang dahilan kung bakit ka natalo?" "Hindi ko naiintindihan," umiling si Gang Yuando, pagkatapos ay tumayo at patambatumbang pumunta sa mesa, kung saan pinuno nila ang kanilang mga tasa ng alak. "Mayroon ka pang 100 taon sa hinaharap, talagang handa ka ng sumuko." May bahid ng pagtatanong ang tono ni Lasho. Nang marinig ito, bumantong hininga si Gang Yuando, umiling, at sinabi, "Hindi alam ni Brother G."
Kinuha niya ang banga ng alak, itinagilid ang kanyang ulo at humigop ng ilang malalaking lagok bago ibinaba ito at seryosong sinabi, wala nang babalikan pa. Nagtatakang tanong ni Lasho, bakit hindi ka na makababalik? Nagbigay si Gang Yuando ng isang walang alalang ngiti, Essence Blood. Nasunog ko na ang aking Essence Blood. Essence Blood. Bahagyang sumimangot si Lasho, natural na nauunawaan na ang Essence Blood ang pundasyon ng buhay, na hindi dapat gamitin ng basta-basta. Para lang dagdagan ang iyong cultivation. Diin ni Lasho. Mariing umubo ng 2 beses si Gang Yuando, at sa ubo na ito, dumura siya ng isang malaking bagzo ng sariwang dugo. Hindi malinaw kung ito ba ay sanhi ng kamakailang Scrum World Great Supernatural Powers o pagbabalik ng isang lumang sugat, ngunit pagkatapos dumura ng dugo, ang kanyang buhok ay nakakapangilabot na naging kalahating puti sa isang iglap. Gayunpaman, tila wala siyang pakialam, pinunasan ang dugo sa sulok ng kanyang bibig, humigop muli mula sa kanyang banga ng alak, at pilit na ngumiti, kaunti na lang. 9 na dahon. Sino mang may kaunting kaalaman sa cultivation ay alam kung ano ang kinakatawan ng 9 na dahon. Ang 8 dahon ang limitasyong maaaring maabot ng mga tao, at hanggang ngayon, walang cultivator ang matagumpay na nakalusot sa 9 na dahon. Hindi bababasa, hindi sa publiko. Kahit sa bihirang tinatapakan ng tao na Misty Forest, o sa mga sea vortex kung saan walang sinuman ang nangangahas na pumasok, walang mga master ng 9 na dahon. Wala ring record nito sa alinman sa mga kasulatang maaabot ng tao. Kalmadong nagsalita si Lasho, Brother G, hindi mo ba nararamdaman? Anong uri ng pakiramdam? Isang mapanganib na pakiramdam, sabi ni Gang Yuando, isang mapanganib, misteryosong pakiramdam, parang lumalayo ang buhay. Sa puntong ito, ibinaba ni Gang Yuando ang kanyang boses, sa bawat pagtaas ng aking cultivation, nararamdaman kong ako ay tumatanda, mabilis na tumatanda. Hindi ko ito mapigilan. Minsan sinubukan kong pigilan, ang primal energy na aking pinaghirapang ipunan ay aalis sa Energy Sea. Patuloy na nagtanong si Lasho, kailan mo unang naramdaman ito? Sumagot si Gang Yuando, sa Sword Tomb, noong ika-10 taon. At noong ika-30 taon, noong unang beses, napigilan mo ito, ngunit hindi noong ika-2 beses. Tanong ni Lasho, tumango si Gang Yuando, wala akong pagpipilian. Pagkatapos marinig ito, napaisip si Lasho, kung totoo ang kanyang sinasabi, kung gayon ang limitasyon ng human cultivation ay 8 dahon. Sa kasamaang palad, si Gang Yuando lang, ang kaso ay masyadong bihira, masyadong kakaunti para makabuo ng anumang conclusion. Sa sandaling iyon, umubo muli si Gang Yuando, at pagkatapos ng ubo na ito, ang kanyang buhok ay tuluyang pumuti, at hindi na maitago ng dumi ang kanyang puting buhok. Nagulat na nanood ang lahat, hindi alam kung ano ang nangyayari. Tila may naunawaan si Lasho at mahinang sinabi, kung hindi ganito, mamamatay ako agad. Minsan, hindi masamang maging medyo mangmang. Pagkatapos sabihin ito, hinublat niya ang banga ng alak at ibinuhos ito sa kanyang bibig. Marahas na kumulo ang lumang inumin sa kanyang tiyan, ngunit hindi siya nakaramdam ng discomfort, sa halip, nasiyahan siya. Marahil dahil masyado siyang matagal sa kabaong at hindi niya naramdaman ang sensasyong ito, ang stimulation ng lumang inumin ay nagpadama sa kanya na buhay siya, na tao pa rin siya. Sa kasamaang palad, sa bawat pag-inom niya, muling puputi ang kanyang buhok, matatanggal ang dumi, at kukupos ang kanyang balat ng labis na halos hindi na ito mukhang normal na balat, maaari pa itong mapagkamalang balat ng puno. Sa totoo lang, nang gumawa ako ng hakbang kanina, bigla akong nagkaroon ng ilusyon. Kaya kitang patayin, sabi ni Gang Yuando. Nang marinig ito, may kumpiyansang ngumiti si Lasho, kung wala akong ilang trick sa aking manggas, matagal ka ng patay. Mahinang tumango si Gang Yuando, inaalala ang 7 Absolute Array sa Sword Tomb, at ang kanyang sariling demonic sword. Kung kayang basagin ng kalaban ang kanyang demonic sword at ang 7 Absolute Array, at talunin siya, ano pa ang mahalaga? Mas matanda sa akin si Brother G, at ang kanyang cultivation ay higit na mataas kaysa sa akin. Hindi magtatagal at mararamdaman mo rin ang nararamdaman ko. Marahil ganito rin ang naramdaman ng ating mga nauna nang naghahangad silang makalusot.